Unang beses ko makabuo ng novena at ang sabi nila ay pwede daw akong humiling ng kahit na anong kahilingan at manalig lang daw ako at matutupad daw yon. Kaya kung may tao man na nakalaan para sa akin na makasama ko sa buhay kahit may asawa at anak na siya basta hiwalay lang ay tatanggapin ko. Kaya kung nasan man ang lalaking ito ay sana dalhin ako ng kapalaran ko doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Divina at 25 years old si Divina nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Na halos magkasunod lang sila dahil nauna lang ng 8 buwan ang papa ni Divina at sumunod naman ang kanyang mama nang dahil na rin sa sobrang kalungkutan at sa sakit na hypertension. Pang-apat si Divina sa 5 magkakapatid at siya lang ang palaging naiiwanan sa kanilang bahay dahil ang mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Tanging ang bunso niya na lang na kapatid ang nakakasama niya sa bahay na palagi din namang wala dahil kasama nito ang kanyang mga barkada. Pero simula nang mawala ang mga magulang ni Divina ay parang nag-iba na ang ambience ng bahay nila na parang halos ayaw niya nang umuwi pagkagaling niya sa trabaho. Dahil malayo pa lang si Divina ay natatanaw niya na ang bahay nila na sobrang dilim at sobrang lungkot. Dati ay palaging masaya ang bahay nila Divina, maraming tao at palaging may sumasalubong sa kanya pagkagaling niya ng trabaho at yun ay ang kanyang mga magulang. Kaya palaging sobrang kalungkutan na lang ang nararamdaman ni Divina kaya naisipan niyang magnovena sa Baclaran tuwing araw ng Miyerkules. Isang araw habang nasa trabaho si Divina ay bigla na lang siyang nagprint ng kanyang resume at hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Araw ng Sabado, day off ni Divina, habang naglalaba siya bigla na lang siyang nilapitan ng kanyang kapitbahay at tinanong na, "Ma'am, hindi ka ba nalulungkot dahil halos ikaw na lang mag-isa dito? Baka gusto niyo pong mag-abroad dahil ang asawa ko ay nagtatrabaho sa isang agency na nagpapaalis papunta ng Dubai." Tinanong naman agad ni Divina kung ano ba ang mga requirements at sumagot naman ng kanyang kapitbahay na resume lang, medical at kukuha ka ng passport. Pero may passport na pala si Divina at hindi niya pa yun nagagamit kaya ang sabi ng kanyang kapitbahay ay resume na lang ang ibigay niya dahil ibibigay niya yon sa kanyang asawa bago pumasok. Araw naman ang Miyerkules na magsimba ulit si Divina sa Baclaran at tuwang-tuwa naman siya dahil ito ang unang beses na makabuo siya ng novena. Dahil ang sabi ng iba ay pwede ka daw humiling ng kahit na anong kahilingan at manalig ka lang at matutupad daw yon. Hindi alam ni Divina kung bakit sa dinami-dami ng mga gusto niyang bagay kung bakit ito ang kanyang nabanggit. Kung may tao man na nakalaan para sa akin na makasama ko sa buhay at mamahalin ako at magkakaroon kami na sariling pamilya kahit may asawa at anak na siya basta hiwalay lang ay tatanggapin ko. Kaya kung nasaan man siya ngayon sana dalhin ako doon ng kapalaran ko. Araw ulit na Sabado nang pinuntahan ulit si Divina ng kanyang kapitbahay at ang sinabi ay, "Ma'am, naipasa ko na po ang resume niyo sa office at willing daw po ba kayo na magpa-medical? Kapag okay daw po ang resulta ng medical niyo ay ibabalik daw po sa inyo ang gastos pero pag hindi ay hindi na po maibabalik." Malakas naman ang loob ni Divina na magiging maayos ang resulta ng kanyang medical dahil every year naman siya nagpapa-medical sa trabaho at wala naman siyang bisyo. Pagkalipas lang ng ilang araw ay lumabas agad ang resulta na fit to work si Divina at ang sabi sa kanya ng kapitbahay na hintayin lang sa mga susunod na araw dahil may tatawag sa kanya. Kinabukasan habang nasa trabaho si Divina ay bigla na lang nagring ang kanyang cellphone at ang tumawag ay nagpakilala na taga-ibang bansa at tinanong siya kung willing daw siyang magtrabaho bilang private tutor dahil teacher nga pala si Divina sa isang private school. Napakabilis lang ng pangyayari dahil makalipas lang ang isang buwan ay nakaalis agad si Divina at nagkataon naman na tapos na ang kanyang kontrata sa isang private school. 2 buwan pa lang sa Dubai si Divina at 4 silang workers sa iisang bahay. Si Divina din ang naka-assign sa mga bata kaya medyo nahihirapan siya dahil may mga special needs sa mga bata. Kaya para malibang niya naman ang kanyang sarili ay tumitingin siya sa Facebook ng mga lalaking may ibang lahi at nakikipag-chat si Divina. Dahil parang naboboring si Divina kapag kapwa Pinoy niya ang kanyang nakakausap at dito niya naalala ang winish niya sa Baclaran. Nakasama sa pinagdasal ni Divina kung hindi man foreigner ay baka Pinoy at kung sino ang unang Pinoy na mag-friend request sa kanya ay siya na yon. Lumipas ang maghapon at may nag-notif kay Divina na may nag-friend request sa kanya na isang Pinoy kaya ang sabi niya ay baka ito na yon. At noong gabi rin na yon ay nagkamustahan sila at nakapag-chat pero kinabukasan ay wala nang chat ang lalaking yon kaya ang sabi ni Divina ay baka hindi ito at mali lang ang sign. Pero hating gabi na nang matutulog na si Divina nang bigla na namang sa kanya nag-chat ang lalaking ito na itago na lang natin sa pangalang Aaron. Ilang linggo pa ang lumipas na palagi silang gano'n na sa tuwing gabi lang sila nakakapag-chat kaya nagtataka si Divina at sinabi niya sa kanyang sarili na baka may asawa si Aaron at tumatakas lang para makipag-chat sa kanya. 2 araw na namang hindi nagparamdam sa kanya si Aaron at dahil dalagang Pilipina siya, hindi siya ang mauunang mag-chat. Hanggang sa nag-message na ng kamusta si Aaron at hindi naman nag-reply si Divina hanggang sa tumawag na sa kanya si Aaron sa Messenger. Sinabi ni Divina na wala siyang load kaya hindi siya makapag-reply kaya ang sabi niya sa kanyang sarili kapag ito ay nagbigay ng load ay go na talaga ako. Maya-mayang konti lang ay may nag-send sa kanya ng message at number at tinanong niya naman sa kaibigan niya kung ano ba yon. Sumagot naman ang kanyang kaibigan na load pala ang ipinadala sa kanya at kailangan niya lang daw yon i-type sa kanyang cellphone para magka-load na siya. Lumipas sa mga araw na nililigawan na siya ni Aaron hanggang sa naging sila na at araw-araw na silang nagkakausap at nagkaka-chat. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ng kanilang relasyon na nagplano na silang magkita pero may nangyaring hindi inaasahan. Nakailangan na palang umuwi ni Divina ng
ng Pilipinas kaya pakiramdam niya ay hanggang doon na lang ang relasyon nila ni Aaron sa ibang bansa. Wala na sanang balak magpaalam si Divina kay Aaron dahil baka parang hanggang doon na lang talaga, pero sabi ng kanyang kaibigan ay bakit hindi mo subukan magpaalam. Kaya nag-message siya sa number ni Aaron at sinabi niyang paalam na hanggang sa muli at palagi kang mag-iingat. Pagka-send pa lang ni Divina ng kanyang message ay bigla nang tumawag sa kanya si Aaron at dito niya naman ikinuwento ang buong pangyayari. Pero ang sinabi sa kanya ni Aaron ay kahit nasa Pilipinas na si Divina ay walang magbabago sa kanilang relasyon at kung may maitutulong man siya ay sabihin niya lang kay Aaron. Nakabalik na ng Pilipinas si Divina at nag-apply siya ulit ng trabaho, agad naman siya nakabalik sa pagtuturo. Pero ang sinabi sa kanya ni Aaron ay uuwi na rin siya ng Pilipinas para makapagpakasal na silang dalawa at doon daw sila titira sa probinsya ni Aaron. Kaya nag-resign agad si Divina sa kanyang trabaho at tumatanggap na lang siya ng mga matuturuan sa kanilang bahay para may income siya habang hinihintay niya si Aaron. Pero isang linggo bago dumating si Aaron ay may pinagtapat siya kay Divina na ang totoo ay kasal pala siya sa iba at meron silang isang anak. Kaya nakabase na lang kay Divina kung tatanggapin pa siya o hindi na. Nagulat ng gusto si Divina kaya hindi niya alam ang gagawin at isasagot kaya binlock niya na lang si Aaron pati ang kanyang number. Pero pagkalipas lang ng 2 araw ay in-unblock niya na si Aaron dahil na-miss niya ng gusto at gusto niya na rin marinig ang ipapaliwanag sa kanya ni Aaron. Kaya sinabi sa kanya ni Aaron na kung sinabi niya nung una nakasal siya sa iba ay baka nilayuan na agad siya ni Divina. Sumagot naman si Divina na syempre dahil ayaw ko maging kabit, pero ang sabi naman ni Aaron ay hindi siya magiging kabit dahil hiwalay na talaga sila ng kanyang asawa. Dahil 6 na taon na silang hiwalay at may kinakasama na ring iba ang asawa ni Aaron at may anak na rin siya sa ibang lalaki. Kaya nang marinig yun ni Divina ay bigla na lang nanaigang pagmamahal niya kay Aaron kahit hindi pa sila nagkikita ng personal ay umabot na ng 2 taon ang kanilang relasyon. Hanggang sa dumating ang araw na susunduin niya na si Aaron sa airport at nagstay muna sila ng 5 araw sa hotel. Pagkatapos nun ay pumunta sila sa bahay nila Divina para makilala si Aaron ng kanyang mga kapatid at paglipas lang ng 3 araw ay umuwi na sila sa probinsya. Doon sa probinsya nila Aaron ay sobrang dami pang bagay na nalaman ni Divina, mabuti na lang at mababait ang mga kapatid ni Aaron. Nalaman ni Divina na hindi lang pala isa ang anak ni Aaron kundi 3 kaya para siyang sinabuyan ng malamig na tubig. Dito na pumasok sa isip ni Divina na napakasinungaling pala talagang tao ni Aaron. Kaya napagkasundoan na maghaharap si Aaron at ang kanyang dating asawa sa barangay at magkakasundo na wala na silang pakialaman sa isa't isa. Natuwa naman si Divina dahil sinuportahan siya ng gusto ng mga kapatid ni Aaron at pinoproteksyonan hanggang sa dumating ang araw ng paghaharap nila sa barangay. Pero hindi sumipot ang dating asawa ni Aaron at nagpadala lang siya ng sulat na hindi daw siya pipirma sa kahit anong dokumento sa barangay. Dahil tanging annulment lang daw ang magpapawalang bisa ng kanilang kasal. Kaya kinabukasan ay kinausap ni Divina si Aaron na uuwi na lang siya ng Maynila dahil siguro hindi sila talaga nakalaan para sa isa't isa. Dahil ayaw talaga ni Divina ng ganong sitwasyon, ang iniisip niya ay baka magkagulo sila ng kanyang asawa at mapahiya pa si Divina. Pero nangako naman sa kanya si Aaron na wala na daw talaga sila ng kanyang asawa at sisiguraduhin niya na hindi sila guguluhin. Lumipas ang 1 buwan na nakalipat na sila ng bahay malapit lang sa mga kapatid ni Aaron. Kasama nilang lumipat ang mga anak ni Aaron kaya bilang dalaga ay nag-adjust na lang si Divina. Pero sobrang nabigla si Divina kaya nag-decide na lang siyang bumalik ng Maynila at habang nag-iimpake siya ay nakita siya ni Aaron. Pinigilan siya ni Aaron na ilagay ang mga damit niya sa maleta at habang nagtatalo sila ay bigla na lang siyang nahilo at natigil na sila sa pag-aaway. Kaya bumili agad sila ng pregnancy test at ginamit yun ni Divina ng 2:00 ng madaling araw pero kinaumagahan niya natitignan ng resulta. Kinaumagahan ay nakita ni Divina ang sobrang saya at maluhaluhang mukha ni Aaron at tinawagan niya agad ang kanyang mga kapatid dahil gusto niya daw ipaalam sa lahat na buntis na si Divina at hindi na daw siya babalik ng Maynila. Lumipas ang 2 buwan na bedrest lang si Divina dahil masela ng kanyang pagbubuntis sa edad na 29. Pero kailangan nang bumalik ni Aaron sa ibang bansa para makapagtrabaho at naiwanan naman kay Divina ang 2 anak ni Aaron sa una. Kumuha naman ang kasambahay si Aaron para may makatuwang si Divina habang siya ay nagbubuntis. Pero noong panahon na kasama pa nila si Aaron sa bahay ay masunuri ng mga anak ni Aaron, hindi na sila kailangang utusan para gumawa ng gawaing bahay. Pero noong umalis na si Aaron ay bigla nilang nag-iba ang mga anak ni Aaron, hindi na sila nag-aasikaso ng kakainin at hindi na rin mautusan. Kahit i-text o tawagan pa sila ay hindi na sila sumasagot kahit may gusto pang ipabili sa kanila si Divina. Sa madaling salita, hindi naging maayos ang relasyon ni Divina sa mga anak ni Aaron at sa tingin niya ay meron din naman siya naging pagkakamali. Isa na rito ang dahilan na sa kanya lahat pinapadala ang allowance kaya nakokontrol na Divina ang mga gastusin at ayaw pala yun ng mga anak ni Aaron. Mas lalo pa itong lumala nang makita ng mga anak ni Aaron na mahal ni Aaron ang anak nila ni Divina. Lumipas ang 2 taon na nakauwi na agad si Aaron at ito ang linggo na sobrang saya nila dahil dito pa lang sila nagkasama ulit. Pero bigla na lang nag-iba ang lahat dahil sa tuwing kakausapin niya si Aaron o makikipaglaro kay Aaron ang kanyang anak ay bigla namang gagawa ng eksena ang mga anak nito sa una. Kaya parang nawawala ng atensyon si Aaron sa anak ni Divina hanggang sa dumating ang araw na nagplano na silang pabinyagan ng kanilang anak. Habang nagpaplano sila ay bigla na lang magsasalita ang anak ni Aaron sa una at sinasabing paano naman ang dibo niya. Kaya parang
Samantalang napiko na si Divina at sinabi niya na bigyan na lang siya ng pera at siya na ang bahala na mag-budget. Hanggang sa dumating ang araw ng binyag ng anak ni Divina at kahit isa sa mga anak ni Aaron ay hindi sumipot sa simbahan. Hindi rin siya tinulungan mag-prepare ng mga lulutuin kaya si Aaron naman ay nagkusang loob ng kumuha ng tagaluto para hindi na masyadong ma-stress si Divina. Kaya kinalma na lang ni Divina ang kanyang sarili pero pagdating nila sa reception pagkatapos ng simbahan ay nagulat na lang siya na nandun na ang mga anak ni Aaron at nauna pa silang kumain. Sinabi pa ni Aaron sa kanya mga anak na magdala sila ng pagkain para sa kanilang mama at nung marinig yun ni Divina ay bigla na lang nag-iba ang kanyang timpla. Dahil ang nasa isip ni Divina ay wala na nga kayong naitulong, magdadala pa kayo ng pagkain para sa nanay nyo. Ilang araw pagkatapos ng binyag ay niyaya sila ni Aaron na pumasyal sa night market at maglakad-lakad. Lalabas na sana sila ng pintuan nang biglang magsalita ang anak ni Aaron na lalaki at ang sabi niya ay kayo lang ba ang marunong mag-banding, dapat kami rin. At nung gabi na yon ay sobrang saya ni Divina dahil natuloy ang banding nilang tatlo ng kanyang anak. Pero kinabukasan paggising ni Divina at paglabas niya ng kwarto, nagulat na lang siya na nandun sa sala ang mga anak ni Aaron at nagpapatugtog. Sinabihan niya ang anak ni Aaron na hinaan ang pagpapatugtog dahil natutulog pa ang kanilang anak pero hindi naman siya pinansin. Pero paglingon ni Divina ay may nakita siya na nakapatong sa ibabaw ng shelf sa mga picture na kasama ang mama nila, hindi lang isa kundi tatlong frame. Kinagabihan pagkatapos nilang kumain ng hapunan ay nagtanong si Divina kung bakit may picture na nakahalo sa shelf. Kaya sumagot naman ang anak ni Aaron na lalaki at sinabing masama bang maglagay ng picture dyan, nanay namin yan. Kaya parang hindi na nakapagpigil si Divina at nagsalita siya na kung hindi nyo ako kayang tanggapin bilang asawa ng tatay nyo ay magsilayas na kayo dito. Nagulat siya sa isinagot ng anak ni Aaron at ang sinabi sa kanya ay bakit kami ang aalis kung gusto mo ikaw ang umalis. Mas lalo pang nagulat si Divina na sinabi ni Aaron na ikaw ang lumayas kung ayaw mo sa mga anak ko ay bukas ang pinto. Kaya kinabukasan paglabas ni Aaron sa kanilang kwarto ay nilakagad ni Divina ang pinto para makapag-impake. Nagpumilit si Aaron na buksan ang pintuan pero huli na siya dahil nakapag-impake na si Divina at umuwi na siya ng Maynila. Isinama ni Divina ang kanyang anak at sinigurado niya na kung magkano ang natitirang pera ni Aaron ay bibigyan siya kaya naghati sila at binigyan siya ng 70,000 at 10,000 na allowance. Pagdating ni Divina sa Maynila ay pinagawa niya agad ang kanyang bahay para maging maayos dahil matagal itong hindi natirhan. Pero isang linggo bago umalis si Aaron papunta ng ibang bansa ay nakapag-usap naman sila ng maayos at ganun muna ang magiging setup nila na doon muna sila sa Maynila. Pero paglipas ng 8 buwan ay biglang tumawag sa kanya si Aaron at sabing umuwi na sila ng probinsya dahil pupunta daw doon ang nanay ng kanyang mga anak para kunin ang mga gamit na kanilang naipundar. Pero pagbalik ni Divina ng probinsya ay parang mas lalong lumala ang kanilang sitwasyon dahil ilang buwan bago umuwi si Aaron ay may napapansing kakaiba si Divina. Dahil hindi niya na nakokontak si Aaron tuwing araw ng Huwebes ng gabi hanggang kinabukasan ng Biyernes ng hapon. Hanggang sa isang araw na parang iba na ang kutob ni Divina at nakita niya na nagpost ng picture ang kasamahan ni Aaron sa trabaho na partner-partner sila. Kaya naisipan ni Divina na buksan ang Facebook ni Aaron at dito niya nakita ang convo ni Aaron at ng kanyang babae. Nahanda na daw pala si Aaron na iwanan ng kanyang pamilya pati na rin si Divina dahil mahal na mahal niya daw ang kanyang bagong babae. At dahil umira ng galit ni Divina ay nireplyan niya agad ang babae gamit ang Facebook ni Aaron nang bigla niya na itong hindi mabuksan. Hanggang sa makauwi na ng Pilipinas si Aaron na parang bumaliktad na ang mundo dahil sobrang laki na ng pinagbago ni Aaron. Halos wala na rin nangyayari sa kanila kaya tinanong niya si Aaron kung ano ba ang problema pero ang sabi sa kanya ni Aaron ay ayaw lang siyang mabuntis dahil maliit pa ang anak nila. Naging maayos pa rin ang kanilang relasyon pero may isa siyang kapitbahay na chismosa at sinabi sa kanya na palagi daw may kausap sa telepono si Aaron. Hindi naman agad naniwala si Divina hanggang sa may isa pang chismosa na nagsabi sa kanya ng parehong istorya kaya palagi niyang sinusundan si Aaron sa tuwing lumalabas ng bahay. Pero nang makita ni Aaron na kasunod niya si Divina ay bigla niya nalang inoff ang tawag. Kaya sinubukan ni Divina na hiramin ang cellphone ni Aaron dahil ipapalaro niya yun sa kanyang anak nang magulat na lang si Divina nang bigla na lang itapon ito ni Aaron at tinapak-tapakan. Nagulat na lang si Divina pero ang sabi sa kanya ni Aaron ay wag na lang daw siyang pag-iisipan ng hindi maganda dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Pero laking gulat ni Divina nang makita niya na may bago na namang cellphone si Aaron at tinatago yun sa kanya. Pero isang madaling araw pagkatapos nila magtsorbahan nakatulog na agad si Aaron at nakita naman ni Divina na umilaw ang cellphone niya. Kaya nagulat si Divina na makita niya na ang number ay galing sa ibang bansa at ang sabi ay sarap na sarap ka na ba dyan? Binilhan na nga kita ng bagong cellphone pero hindi ka pa makatawag at hindi mo pa magawang makaalala. Kaya nagpakilala si Divina sa babae at sinabi niyang asawa ko to pero ang sabi sa kanya ng babae, bakit asawa ka ba hindi ka namang kasal? Ginising niya si Aaron at tinanong niya kung sino ang babaeng yon pero ang sabi sa kanya ni Aaron ay ikaw ang may kasalanan kapag nasira ang pamilya na to. At hanggang dito na lang muna mga guys dahil sobrang sakit na ng lalamunan ko.